Noong Setyembre 5, 2024, patuloy na tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa mas agresibong presensya ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo, lalo na sa mga lugar na sakop ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Ayon sa pinakahuling ulat, tinatayang nasa 203 barko ng China ang kasalukuyang nakapwesto sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea, kabilang na ang Sabina Shoal at Ayungin Shoal. Ang malawakang presensya ng mga Chinese vessels sa lugar ay nagdudulot ng malaking pangamba sa Pilipinas, partikular na sa mga lokal na mangingisda at mga residente ng Palawan. Ang mga barko ng China ay patuloy na namamalagi sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa ulat mula sa Philippine Navy, karamihan sa mga barkong ito ay nagsasagawa ng tinatawag na gray zone operations, kung saan hindi sila direktang umaatake ngunit patuloy na kinokontrol ang mga pinag-aagawang lugar upang maipakita ang dominasyon sa rehiyon. Partikular na apektado ang Sabina Shoal kung saan 71 barko ng China ang nakapwesto malapit sa mga barko ng Philippine Coast Guard, kabilang ang pinakamalaking barko nito na BRP Teresa Magbanua. Binibigyang diin ng mga opisyal ng Navy na ang presensya ng China ay bahagi ng kanilang estratehiya upang kontrolin ang South China Sea dahil sa kahalagahan nito sa pandaigdigang kalakalan at seguridad. Sa kabila ng mga agresibong aksyon ng China, nananatiling matatag ang posisyon ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi isusuko ng Pilipinas ang alinmang bahagi ng kanyang teritoryo sa kabila ng patuloy na presensya ng mga barkong Chino. Patuloy ang pagpapatrolya ng Philippine Navy, Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga pinag-aagawang lugar upang tiyakin na hindi maaabuso ang karapatan ng mga Pilipino sa kanilang sariling karagatan. Kaugnay nito, sinabi rin ni Pangulong Marcos na aktibong nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa para sa posibleng tulong at kooperasyon sa harap ng mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Sa kabila ng mga pag-uusap, ipinapakita ng Pilipinas ang kanilang kakayahan at kagustuhan na ipaglaban ang kanilang teritoryo. Ang mga barko ng Philippine Coast Guard ay patuloy na nagpapatrolya sa mga lugar na apektado at hindi nagdadalawang isip na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang ipaalis ang mga barkong Chino sa lugar na pag-aari ng Pilipinas. Ipinapaabot din ng mga awtoridad ng bansa ang kanilang mga reklamo sa pamamagitan ng diplomatic channels upang igiit ang ating mga karapatan sa ilalim ng international law. Partikular na ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na pumabor sa Pilipinas. Sa patuloy na pag-usbong ng tensyon sa West Philippine Sea, ang Pilipinas ay nananatiling matatag at handang ipagtanggol ang kanilang soberanya. Ang patuloy na pagpapatrolya, pakikipag-usap sa mga kaalyado at bilateral negotiations sa China ay nagpapakita ng kagustuhan ng Pilipinas na protektahan ang kanilang teritoryo at karapatan sa harap ng isang mas malakas na kalaban.